Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Erwin Tulfo ay sausaw pa rin dito. Hindi naman actually siya sumausaw, kaya lang may halong intriga yung sagot niya na itanong na lang daw kay Duterte kung may deal ba talaga sa ayungin. No? Isang issue, ibang anggulo na naman nila, no? Para po masisi si Duterte. May ibang anggulo rin po rito sa resort, no? Nagpangalan na po sila ng mga panahon daw talaga to ni Duterte, no? Na-approve. Hindi ko alam kung gusto pa rin nilang palabasin na panahon pa to ni Duterte na itayo at nailihim po sa atin ng matagal na panahon. Yan po ang mapag-usapan natin. Hindi po to pa ulit-ulit, no? Pinagpapauna ko na sa inyo kasi iba pong topic to. Mas malalim na po itong pagtalakay natin ngayon, no? Okay, yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Hindi pa po ako nakakatapos magsalita, panay banat na po kayo sa akin. Bakit ako magbabasa, nagpapaliwanag muna ako, ha? Sige, kung ayaw nyong makinig, wag. Pero marami pong gusto makinig, eh. Okay. Ito po, pakinggan nyo po muna ako. Masyado mainit yung mga tao eh. Ano yung secret deal na yan? Di ba? Na naka-apekto ngayon. Ang batas po malinaw, no? Ang tangi pong mayroong kapangyarihan. Dinadahan-dahan ko na para makaunawa yung di makaunawa. Mayroong tanging kapangyarihan sa foreign relation yung Pangulo ng Pilipinas. Kaninong Pangulo ng Pilipinas? Noon o ngayon? Ngayon. Ha? Yung presidente ng Pilipinas ngayon, siya lang po ang tanging mayroong kapangyarihan sa foreign relations ngayon. Wala na pong iba. Naintindihan nyo? Kaya kung ano po ang gusto ng Pangulo ngayon na gawin, yan po ang masusunod sa ating foreign relation. Hindi niya pwedeng sabihin, kaya po, pag pumalpak po ngayon, ang presidente ngayon, siya po ang soul. Hindi niya pwedeng isisi sa iba. Ang linaw po niyan. Napakasimple po niyan. Eh. Okay. Pagpalagay na natin. Pagpalagay lang Kasi dinidemonyo yung utak niya eh. Kung may sekretong deal ba si Tatay Digong at saka yung China, dapat ba sundin ni Marcos kung inaakala niyang mali? Hindi. Di ba? Kasi ikaw ang soul. Kung sa tingin mo ba tama yun, dapat mo ba sundin? Pwede. Kasi ikaw ang soul. Kung meron ka pang naibang gustong gawin, pwede mo bang gawin? Pwede, kasi ikaw ang soul. Hindi si Tatay Digong, hindi yung DFA, hindi yung AFP chief. Susunod lang sa'yo yan lahat. Hindi si Trillanes, hindi si Ontiveros, hindi si Makabayan Black. Lahat yan pwede magsalita, pero ikaw lang ang tangi. Okay. Sa pakikipag-deal sa China, sino ang may kapangyarihan ngayong 2024? Si Tatay Digong ba? Hindi. Walang kapangyarihan. Iisa lang po. Soul. Ang ibig sabihin ng soul, ikaw lang mag-isa. Kung nakipag-deal ba yung presidente na nauna sa'yo, susundin mo ba yun kung ayaw mo? Hindi. Ikaw ang masusunod. Bakit? Sole authority ka. Lalo na kung hindi naman yan, perma-perma. Sabi nyo nga, lihim eh. Sabi nyo nga, secret deal eh. Kung secret yan, hindi yan walang pirmahan dyan. Kung may pirmahan pa, kung may pirmahan ba doon, pwede mo ring i-revoke yun. Ikaw na presidente. Pwede mo ring hindi sundin. Bago na presidente, nakita ko na mali itong kasunduan na to. Alam niyo ibig ko sabihin? Walang pwedeng makialam sa presidente ngayon tungkol sa international relation ngayon. Simple-simple yung sinasabi ko. Pag hindi po nyo yan naintindihan, ewan ko sa inyo. Halimbawa po, palagay na natin na tama kayo, pero mamaya, didiscuss ko pa kung ano yung sinasabi nyo secret deal. Kung makakapaghintay pa kayo, didiscuss ko, babasahin ko mula sa Rappler. Yung secret deal na sinasabi nyo. No? Okay, halimbawa po, totoo po na may secret deal. May secret deal pala. Natuklasan ni Pangulong Marcos. May secret deal pala sila. Pwede niya ba ipatigil yung secret deal na yun? Siyempre. Bakit? Sole authority. Kaisa-isang magpapasya ng ating foreign relations. Kaya lahat po ng inabutan niya
na pakikipagrelasyon. Namatay na yung ilaw. Lahat po ng inabot ni Pangulong Marcos, pwede niya bang baguhin? Pwede. Dahil siya ay mayroong sole authority. Siya lang ang tangi. Siya lang ang may kapangyarihan. Kaisa-isa sa Pilipinas. Susunod sa kanya ang lahat. AFP, DND, ano yung pinagsasabi nyo na kasalanan ni Duterte? Ha? O, mahirapan po ako kung hindi ka nakikinig. Pero ikaw ang hirap na hirap. Kasi naririnig mo ako, tama ako eh. Para mo kasing sinabi na walang magagawa si Pangulong Marcos. Nakipagkasundo na si Duterte. Wrong. Lahat kaya niyang gawin. Alam niyo ba yun? Kaya niyang gawin kasi siya ang may sole authority to conduct, to make a foreign policy. Ha? Kaisa-isa siya. Wala pong iba. Siya lang. Hindi pwede ang dating Pangulo. Siya lang. Ang Pangulo na ngayon. Nagpupuyos ang inyong damdamin dahil hindi nyo kayang tanggapin na yan ang katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Manademonyo! Ano ba manademonyo? Sa may impyerno! Hindi po ba? Hindi nyo po ba naiintindihan? Ano man ang mangyari ngayon, magkagulo tayo, sole authority, sole, kaisa-isa kang may kapangyarihan. Ha? Pag pumalpak ka dyan sa foreign relations, hindi mo pwede sabihin, kaya tayo pumalpak, mga kapatid. Kaya naman tayo pumalpak. Dahil sa dating Pangulo, nakipagkasundo. Lahat ng kasunduan ng dating Pangulo ay maaaring baguhin ng kasalukuyang Pangulo. Naintindihan po ba natin? Ha? Hindi kasi nila maunawa pagka walang ano eh. Ganun lang po kasimple yun. That's how simple things are. If you're a leader, hindi mo gusto yung kasunduan dati, ngayon, punta tayo sa totoong naganap. Ang totoo niyan, ganito. Ano ang inabot na relasyon ni Pangulong Duterte? Ha? Ano ang inabot niya? Ang inabot niya, yung mga China, eto problema ni Duterte nung umupo siya, yung China, maraming tinayong artificial island dito sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Anong tawag natin diyan? Mga artificial island na ngayon ay mga base militar na nila. No? Base militar na nila. Ngayon, problema yan ni Duterte. Nakita niya, nakipagmatigasan yung dating Pangulo sa China. In return, ginawa ng China, matigas kayo yung mga bahura, yung mga islets, ginawa niya artificial island. Tapos, thank you very much kay Ferdinand Magellan. Na nagbigay sa atin ng $5. Alagya ka, Ferdinand Magellan. Nagbigay po sa atin yan po, yung dinatnan niya, no? May problema pong malaki. Encroachment talaga. Talagang maraming nasakop nung panahon ni Pangulong Pinoy, no? Okay. So ngayon, bilang presidente na may sole authority, hindi niya gagayahin. Nakita niyang mali eh. Hindi niya ngayon gagayahin si Pinoy kasi alam niya, paulit-ulit si Duterte rito. Sabi ni Duterte, pare ka lang ganyan. Kups ka lang na kups. Wala ka namang naintindihan. Huwag ka na rito. Doon ka na sa mga pare-pareho kayong bugok. At least natututo ka rito pero dinidinay mo sa sarili mo. Okay. So ayaw ni Duterte noon. Gusto niya na walang makuha sa ating teritoryo. Tandaan nyo, ang pakikipagdiplomasya, ang diplomatic relationship, iba't ibang uri yan. Pwede ka makipagmatigasan, pwede ka rin makipagkaibigan. Sinunod ba ni Duterte yung previous na attitude ng dating presidente sa China? Hindi. Hindi niya sinunod. Ang ginawa niya, nag-open siya ng way. Nakipagkaibigan siya at walang nakuha kahit isang bato, isang bahura sa atin. Wala. No? Kasi ginalang ng China yung friendship. Meron bang nabalitaan tayo na binombet tayo ng mga barko ng China? Wala pong nangyaring bombetan ng tubig, wala pong nangyari na gitgitan ng mga barko nung panahon ni Duterte.
Ibig sabihin, sa tingin ni Duterte, tama yung kanyang ginagawa na pakikipagkaibigan ng China sa China. Kasi for 6 years, wala tayo nabalitaan. At dahil dyan, ito po ang pinakamaganda dyan. At ito po, mapapatunayan po yan ng mga datos. At dahil dyan, marami po, dumagsa po yung ating foreign investors dito sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng bill, kung sino-sino po, kung ano-ano pong bansa, ay kaibigan na pala ng Pilipinas ang China. Naku, uunlad na to. Katulad ng mga kinaibigan ng China, no? Na umuunlad. Yun yung tingin maski ng mga investor. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman